Amen. Hallelujah. Yan, bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang Panginoon. Ayan. Yan, pwede po ba tayong tumayo lahat? Yan, tayo po tayo. Yan. Yan, tayo po tayo lahat. So, naniniwala po ba tayo na God is faithful? Yan, diba? So, last Sunday na po ng November and yet, God is still faithful to us. God is still loving. God is still merciful. Amen? Amen. Yeah, so today, dahil God is faithful, God is merciful, God is loving, syempre dapat meron din tayong ibigay sa Kanya. So let's give our praises, let's dance, let's sing, and let's offer ourselves to God this day. Kasi for this day is His alone. Amen? Amen. Yeah, so sige, palapakan ulit natin, Lord. Let's give our best clap to God. Hallelujah. Merciful, God is faithful, and His grace never ends sa ating buhay. Hallelujah! Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hallelujah. We're thankful for you, Lord, for all the things that you've done. Who brings the nations back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of His brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings the chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of His brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for
the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hallelujah, Lord. We give you thanks. We give you praises for all that you've done for us. Hallelujah, Lord. Even in the times that we're worrying, Lord God, Lord, we give you all our praises. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and His. Sing, I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and His. Oh Lord, you're here with us. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory. Let's shout, I'll bring you praise. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and His is yours. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. Lord, you're still God. And all of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. We give you thanks, Lord, 'cause all of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing, I have a reason to worship, Lord. And I will bring praise, I will bring Lord, we bring praise to you. Against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. God is my victory and He is here. God is my victory.
Hallelujah. And we give you praise because of it. Hallelujah, Lord. You deserve all the praises, all the glory, all the honor. Hallelujah. Wala kaming ibang gagawin, kundi yun lamang, Panginoon. Bigyan papuri ang pangalan mo. Hallelujah. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah. The Lord is calling us. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait, 'cause Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, thank you, Lord. Thank you. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Let's bow down before Him. For He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior.
bow down. Let's humble ourselves before the Lord. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Bear your cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure found. Jesus is calling.
can move mountains. For you are mighty to save. Lord, walang hadlang na hindi namin kayang lampasan, Lord. For you are mighty to save. You are there always for us. Hallelujah, Lord. You're forever with us, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for the assurance, Panginoon, Lord God, that you are always there for us. Hallelujah. Though sometimes kami, Lord God, ay lumalayo sa iyo. Lord, you're still there, Lord God, just waiting for us to save us, oh Lord God, sa lahat na pinagdadaanan namin, Panginoon. Lord, thank you, Lord God. Thank you. Thank you, Lord God. Hallelujah. Indeed, you are mighty to save, Panginoon. Hallelujah. No matter what comes in our lives, Panginoon, Lord, you are there. And we thank you, Lord God. Words cannot express, oh Lord God. Hindi enough yung mga pagkanta namin, yung pagsayaw namin, yung pagsalita namin, Lord God. To tell you, Lord God, na salamat, Panginoon, sa lahat na binibigay mo sa amin. Hallelujah. Lord, we just want to thank you at this time. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. And whatever it is that we are carrying right now, kung ano mang problema, oh Lord God, Lord, we humble ourselves. We bow down before you. We humble our hearts. Kasi alam namin, Lord, na hindi namin to kaya, Lord God. Kaya ibababa namin ito sa iyong mga paa, Panginoon. And we surrender, Lord God, everything na nagpapabigat sa amin, Lord God. We surrender it. We surrender it all. And this day, Lord God, itong araw na ito, ang Sunday celebration, wala kaming ibang iisipin, kundi ang itaas ang pangalan mo, Panginoon. From the start of the program hanggang sa end, Lord God, ang ngalan mo lamang ang itataas namin, Lord God. And Lord, we thank you, Lord God. And we love you. And we give you back all the glory, all the honor, all the praises. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Let's give our best clap to God. Hallelujah. Tama? Hello? Hindi naman po masamang mag-pray ng nakamulat kasi ang importante doon yung puso mo, ano? Yung puso mong pagpapasalamat sa Diyos. Kasi nga minsan nakakita ko, nagpipray sa restaurant, hawak kamay pa, talagang, ano. Tapos para bang, di ba ganun tayo? Minsan para bang nag-i-intercessory. Kakain lang yun, no? Minsan niya, sino sa inyo kapag nag-pray, minsan opening prayer lang, ipinag-pray na ang ibang bansa. O, di ba? Naalala niyo yung kwentong yun eh. Sa Bible school kasi nung araw ganun eh, may prayer, parang ganun, pipipray. Ang haba ng prayer. Doon sa, tapos, yung pinagpipray, kasi may dinalaw silang may sakit. So, pinagpray nila, sa haba ng pray, pagkatapos ng prayer, yung pinagpray nila, patay na. Totoo yun, ha? Kaya nga ang tanongan nila, saan po ba namatay? Sabi, Pastor, parang nabandang Australia ata kayo o Japan? Kasi nga pinagpray ang lahat ng mga bansa eh. So, ang buong mundo. Kaya, naman niya, o halimbawa ganito, closing prayer. Pagka closing prayer lang, ang ibig sabihin, bendisyon. Diba? Nagbibindisyon ka lang. Pag opening prayer. Pag sinabing intercessory, ay yan talaga pahabaan ng prayer, lalo na pagka mga talagang intercessory, pagka yung mga prayer and fasting, yan talaga yan, pahabaan. Sabi nga ni one time, doon sa librong, meron akong isang libro dyan kay Kenneth Hagin, Senior. Kasi yung Kenneth Hagin, tatlo yun eh. Yung senior, yung kanyang anak, tsaka yung apo niya. Puro pastor yun. Yung si senior, one time ganito. Nakakasi ganito kayo eh. Inimbitahan siyang mag-preach sa isang simbahan. Pagkatapos niyang mag-preach, ay di, siyempre, tumawag siya ng altar call. Nag-pray siya. Altar call. Pagkatapos, pagmulat ng kanyang mata, wala ng tao, yung pastor na lang ang nakaupo. Totoo, nasa libro niya yun, testimony niya yun eh. Tapos sabi ni Kenneth Hagin, senior, doon sa pastor, oh, what happened?
Ano nangyari sa mga tao? Bakit wala na? Ba't ikaw na lang yung nakaupo? Sabi nung pastor, pastor, sabi niya, kay Kenneth Hagin, pasensya ka na po, pastor, pinauwi ko na po yung mga tao. Bakit? Kasi po 5 oras ka nang nagpipray. Ha? 5 hours? Ang pakiramdam ko 15 minutes lang o 5 to 10 minutes lang. 5 oras na siyang nagpipray pala. Yung kanyang altar call. So yung mga tao wala na. Yung mga tao po, mga intercessory, yung mga intercessors talaga na mga tao, sa kanila po talaga baliwala yung prayer na 1 oras, bitin sila. Kaya nga lagi ko sinasabi, kapag ang isang intercessor, huwag mong ilalagay sa opening prayer at sa closing prayer. Bakit? Kasi pag intercessor ka, talagang bate lagi yan Di ba? May kilala ba kayong ganun sa atin? Hello? May kilala ba kayong ganon? Okay. Natatawa sila Binabanggit ko lang po ganito. Alam nyo kung bakit? Kasi minsan dumadalo tayo ng mga fellowship sa iba-ibang lugar. Amen? Sa iba-ibang grupo. At kapag naimbitahan ka mag-opening prayer, wag intercessor ang gagawin mo, ha? Pagka closing prayer, ganun din. O, halimbawa ganyan. Okay, di ba? Nakuha niyo ba? Ano? So, yun po yung ibig ko sabihin. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay panalangin. Binabanggit ko lang po yun. Lalo na ako minsan sa mga restaurant, napapansin ko talaga yan pag kumakain tayo. Yung iba nga, akala mo, nakahawak ang kutsara, hawak yung tinidor nilang ganyan, then they pray. Di ba? Ang ano naman po ng prayer, hindi kung nakamulat ka o kung nakatikit ka Ang intindihin mo lang, ganito, kapag nagpipray ka, kailangan sinseridad ka. Okay. Alam niyo, sino po bang, galit ba kayo sa taong makulit? Sige, sino yung naiinis sa makulit? Hello? Kasi ang pag-uusapan ngayon natin, may kinalaman sa pagiging makulit. Totoo. Kasi ang Panginoon, gusto niya makulit Maniniwala ba kayo? Ang gusto ng Panginoon makulit. At there are times, kailangan mong maging makulit. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Yung mga asa-asawa natin galit siya makulit ako ayoko na makulit Di ba? Tama ba? O sino yung lalaki na gusto makulit ang asawa niya o yung babae na gustong makulit ang niya? Pero minsan, may pakinabang o may malaking pakinabang ang pagiging makulit. Okay, sige. Ayan, no? Yung tekstong pag-aaralan natin, how to pray effectively, actually, yan yung ang talaga niya, impact in prayer. Impact in prayer. Ang teksto po nating babasahin, yan po'y parallel, yung Luke chapter 1 to 8. Yan, ang Luke chapter 18, verses 1 to 8, ay tungkol sa... Naalala niyo yung story ngayon? Diba? Yung makulit na babae na nananalangin dahil gusto niyang doon sa judge na yung kanyang anak ay kailangang mabigyan ng katarungan. Nag-ipon siya ng pera, makaipon siya ng pera niya ito doon sa judge. Dahil ibinigay niya judge doon, sabi niya, tulungan mo yung anak ko na nakakulong, tulungan mong makalaya. Diba? Yan yung pagiging makulit. For how many times kinukulit siya? Ano sabi ng judge? Though ako ay hindi naniniwala sa Diyos at ako'y isang taong walang pitagan, ibig sabihin isang judge na salbahe. Pero dahil sa iyong kakulitan, sige, tutulungan kita na ang iyong anak ay mapalaya. Dahil makulit yung babae. Sa 1 King chapter 18 verse 42 to 46, ang makulit naman dyan si Elijah. Yun ang babasahin natin. Tingnan nyo Sabi dito, so Ahab went up to eat and drink, but Elijah climbed to the top of the Carmel, bent down to ground, and put his face between his knees. Talagang grabe yung kanyang prayer. Go and look
toward the sea. Ang kausap po niya dito, yung kanyang kanang kamay, yung kanyang alalay, yung kanyang tauhan ni Elijah. He told his servant, he went up and looked, there is nothing there. He said, 7 times. Elijah said, go up. And the 7 times the servant reported, a cloud as small as man's hand is rising from the sea. So Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Meanwhile, the sky grew black with clouds, and the wind rose. A heavy rain started falling, and Ahab rode off to Jezreel. And the power of the Lord came to Elijah, and cracking his cloak, clapped into his belt, and he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Note, anong istorya niyan? Sinabi ni Elijah kay Ahab, king ng Israel, sabi niya dito, sa loob ng 3 taon at kalahati, walang ulan. Diba? So for 3 years and a half, dahil nagkaroon ng taggutom, siyempre yung mga hayop, mga matay, nauhaw, mga tao, taggutom. Pagkatapos, sabi ni Elijah, nag-pray siyang magkaroon ng ulan. At note, hindi isang prayer ang ginawa ni yung intercession, yung kanyang panalangin ni Elijah ay talagang masyadong sincero. 7 times he prayed bago nagkaroon ng ulan. So talagang pagiging, yun yung story niya na. Pag binasa niyo po yung background ng kaya pareho silang makulit. Okay, ngayon. Ang una daw pong sikreto para maging, remember, sabi that believers are Christ's co-workers. So, importante po yun, ano? Kung natandaan po natin, tingnan nyo yung katabi nyo, sa kanan sa kaliwa. Yan. Okay? Mukha bang co-workers ni Christ? Sige nga, tingnan nyo. Dito, parang hindi sumasagot. Parang hindi sila nakikinig. Hello? Hello? Dito ko, hello? Okay, tingnan nyo ulit yung kanan nyo. Mukha bang co-workers ni Christ? Hindi ho sila makasagot dito. Lataya, tayong lahat ng mga anak ng Diyos, tayo po ay co-workers ng Panginoon. Kamanggagawa. Amen? Tandaan mo, kamanggagawa ka ng Panginoong Hesus. At bilang kamanggagawa, tingnan natin, sabi diyan, meron akong inilagay na 3 diyan. Muna. Sige, yan. Tandaan natin, prayer is our communication to the Lord. Sabi ng Psalm 17:6. Yan, pwede niyo po yung kunin sa mga cell group niyo, papapag-aralan niyo po yan. Prayer is our communication to the Lord. Number 2, first and foremost, believers are commanded by God to pray. Note, we are all mandated to pray. Hindi po ito request, hindi rin po ito suggestion, but we are all commanded by God to pray. Tandaan natin, utos to sa atin na tayo ay dapat at matuto tayong manalangin. Number 3, prayer is necessary link to receive God's blessing and power and to receive or receiving the fulfillment of His promises. Tandaan po natin, ang ibig po sabihin, yun daw pong prayer is a link for blessing. Ano bang pag sinabi mong link? Anong ibig sabihin ng link? Yung mga mahilig sa computer, ano ang link? Hello? Ang link ay pwede sabihin natin, connection, access, di ba? O pagka may mga online prayer meeting, di ba? O sige, padadala ko ang link. O pag mayroon kayong may mga video call, anong link? O di ba?
Ibig sabihin, yun yung link na yun, yung iyong access to connect. Magandang team next year to connect, ano? Maganda, ano? Connect, di ba? Para maganda yearly team yun, ano? Kukunek ka. Bakit? Kasi nga sabi dito, ang pinaka-note, the best impact of your life is to connect other people to Christ. Sabi yan ng isang mangangaral. The best, yun daw yung the best, ha? Impact of your life. Gusto mong magkaroon ng talagang impact yung buhay mo? Then, let the people connect to Christ. Maganda, no? Yung impact ng buhay mo ay maglilid o magdadala para ang ibang tao magkaroon din ng connection kay Kristo. Maganda, no? Hello? Ay ano daw yung pinaka-worst failure? Ano yung pinaka-worst and great failures of your life? Ang pinaka-worst and great failures of your life daw, kapag ginamit mo yung iyong gifts and talents para sa sarili mo lang. At pag nabuhay ka, para sa sarili mo lang. That is your great failures of life. Sabi yan ng isang mangangaral. Hello? Imagine mo, great failures ng buhay mo, yun nabuhay ka para sa sarili mo lang. At yung gifts and talents na binigay sa iyo ng Diyos, ginamit mo para sa sarili mo din lang, sa sarili mong interest. That is failures of your life. Hello? Ano, nakaka-connect ba ako? Hello? Nakaka-connect? Okay. Number 1. One pa lang tayo. How to pray effectively. Ang una, sincere and have a true faith. You know? Number 1, sincere and have true faith. Mali po. Yeah. Next po. Next pa. Sige pa. Yan. Okay. Medyo maliit siya ng konti. Yan po yung ating ngayon. Nababasa niyo po ba? Okay. Yan. Sabi diyan, ang una, sincere and have true faith. Nandiyan po yung mga verses, inilagay ko. Hindi ko na po mababasang lahat, pero pwede niyo pong basahin sa inyong bahay. Sa James 1, chapter 6, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Yan. Kapag daw po ang isang tao ay nag-aalinlangan, yung kanyang pananampalataya ay parang wala kang tamang pananampalataya, ibig sabihin, nagwi-wave ka. Ano bang word doon sa parang hindi totoong pananampalataya? Yung parang nagwi-wave ang iyong faith. Ibig sabihin nag-aalinlangan. Yan. Kapag ikaw ay mapag-alinlangan, nag-pray ka ngayon, tapos ang sasagot mo, dinggin kaya ni Lord. Di ba? Dinggin kaya ni Lord. Tapos, ito pa ang matindi, kapag nag-pray ka, tapos sinagot, nagugulat ka pa. Oh, sinagot ni Lord? May karanasan ba kayong ganon? Nag-pray ka, pagkatapos nung sinagot, nagulat ka. Parang hindi ka makapaniwala kasi sinagot ni Lord. Ang tawag po daw dyan, sabi ng ating verse na binasa ni James, para ka daw baha. Ibig sabihin, kung saan ka ihip ng hangin o parang alon sa dagat, na kung saan ihip ng hangin, doon ka pupunta. Tingnan niyo po yung Hebrews 13:15. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of our lips that openly profess His name. Yung pong fruits of our lips dyan,
Actually, pag tiningnan mo, dalawa ang fruits of, yung lumalabas sa bibig mo. Di ba dapat ay continually, yung prayer mo daw, yung papuri mo sa Diyos, kahit tinanggap mo na o hindi mo pa tinatanggap yung ipinagpipray mo, i-pray mo na, purihin mo ang Panginoon, pasalamatan mo siya. Kahit hindi mo pa natatanggap, magpuri ka sa Diyos, kasi sa iyong pagpupuri sa Panginoon, sabi ng Hebrews, ng writer ng Hebrews, yan daw yung iyong magiging link para doon sa blessing. Ng pagsabi ng Hebrews yan, ha? Ngayon, ulit, pagka ang puso mo'y mapag-aning langan, ay walang duda na ang iyong panalangin ay hindi gaanong matutugon. Kasi ang sinasabi ng ating verse ay kailangan daw yung sincere and true faith. O lahat ng may sincere at true faith magsabing amen. Lahat ng hindi sumagot, I'm sorry. Wala kayong blessing. Wala kayong true faith eh. Tama ba, no? Tama ba? Hindi. Ayoko naman maging judgmental. May pagkakataon pag magsisi. Okay, next. Yan ha. Next tayo. So yung una ay sincere and have true faith. Number 2, authority in prayer is in Jesus' name. Yan, napansin nyo ba? Napansin nyo ba? Lahat ng ating pananalangin nagtatapos sa in Jesus' name. Ibig sabihin, ano bang, kasi ito yung sinabi ng verse. Sabi ng John chapter 14, verse 13 and 14, and I will do whatever you ask in my name. Sino nagsasalita niyan? Ang Panginoong Hesus. I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. So, ang Panginoon na nagsasabi dyan na lahat ng hihingin mo, ibig sabihin yung authority nung pangalan ng Panginoong Hesus, in my name. Meron ba kayong karanasan na gumamit kayo ng isang tao? Meron kayong isang transaksyon, pwedeng sa gobyerno, pwedeng sa isang private sector. Pagkatapos, meron kayong note. One time, meron akong ganitong karanasan eh. Kumukuha ko ng permit dito sa building nung araw. Ang hirap kumuha ng occupancy permit. So, ayaw akong i-entertain. Ang ginawa ko, pumunta ako doon sa office ni Mayor Bobby Eusebio. Sabi ko, Mayor, tulungan mo naman ako. Bakit? Kailangan ko ng occupancy permit. So, gumawa siya ng maliit na sulat. In-address niya doon sa head ng engineering. Ang nakalagay na sulat ay, please entertain. Yun lang naman ang nakalagay. Yes. Then dinala ko. Alam mo, sabi sa akin, pambihira ka naman. Sabi, bakit naman nagpunta ka pa kay Mayor? Sabi ko, hindi nyo ko iniintindi eh. O, di nakakuha ako ng binigyan ako. Pinadalaga dito yung inspector. Sunod-sunod. O, di nakakuha tayo ng occupancy permit. Bakit? Kasi dahil doon sa isang note. Tapos, naalala nyo nung araw, di ba nagkaroon tayo ng rugs business? Nagtayo tayo ng Foreign Square Enterprises. O, di ba? Ang hirap palang kumuha ng mga business permit nung araw kasi yung microfinance, anong tawag dito? Sa business na yon. Now, kapag ang may business na inilagay ang government, ewan ko kung alam ninyo sa mga negosyante, na kapag ang puhunan mo ay below 3 million, wala kang babayaran tax. Di ba mayroong ganon? May negosyo na ganon na basta below 3 million, walang babayaran na tax. O di kuha ko ng permit. Alam mo, pag doon sa head talaga mismo noon, mumunta ako. May binanggit lang akong pangalan. Ang binanggit ko lang ganito. Sir, saan ba kayo? Sabi ko, sir, kukuha po ako ng permit na ganito para kayo tax. Saan ka? Alam niyo yung word na ginamit ko lang. Pinakita ko yung ID ko ng Pasig Ministerial Alliance. Yun lang, yung permit lang na yun. Membro ka ba ng PMA? Alam niyo, from that time,
Tinawag nung head, yung hepe, yung inalalayan ako lahat hanggang sa makuha kong buong permit. Hindi ako iniwan. Kasi narinig lang yun, ha? Narinig lang yung word na Pasig Ministerial Alliance. Di ba? Kung titingnan natin, mahalaga ang sa Panginoong Diyos naman, sa ating Ama, ano ang ating pinaka-link para maging effective ang ating prayer? In Jesus' name. Bakit? Kasi lahat bayad na ni Kristo doon sa krus. Amen? Di ba lagi nga natin sinasabi, o yung ating inawit kanina, when Jesus Christ died on the cross at Calvary, sabi nga, after 3 days here, He rose again. And He rose conqueror over sin, over sicknesses, over death, and over poverty. Hello? Ano ang gagawin lang natin? Ang ating connection in Jesus' name, dapat alam mo yung authority na hawak mo. Yung connection mo. So yun yung importante daw doon. Napakahalaga na kapag tayo nagpipray, alam mo yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus na yung pangalan ng Panginoong Hesus kasi yun yung ating link to connect. Okay, number 3. In God's will. Yeah, marami nagpipray eh. Sabi ng John 15:14, this is the confidence we have in approaching God. Note, approaching God. Ang word na ginamit dito ay approaching. Ibig sabihin sa ating paglapit, sa ating pakikipag-usap. That if we ask in anything according to His will, He hear us. Ayan. Ay kaya pala mga naming nagpipray, hindi natutugon. Bakit? Kasi alamin din natin na kung ang ating ipinapanalangin, kalooban ba ng Diyos yun? God's will ba ng Panginoon yun? Hello? Ang kadalasan kasi gumagamit ng God's will, yung mga dalaga at binata eh. Naghahanap ng God's will. No? Tingnan mo. Hello? Tama ba? Sino dito yung may asawa nang lagi niyang hinahanap ay God's will? Pero ang nakuha niya ay sugar roll at saka puno ng bisyo. God's will daw yun. Sabi nga, when we pray, kailangan daw according to God's will. Yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Naku, yun ang pinakamahirap hanapin. Laging tanong, paano ko malalaman God's will? Di ba? O, yung tanong, paano ko malalaman God's will? Para bang ganito eh. Merong isang matandang binata, nagpipray siya ng kanya magiging asawa. Lord, biyayaan mo naman po ako ng isang mapapangasawa. Eh, ang gusto ng binatang ito, pabababain ng Panginoon yung mga babae, papahalerahin sa kanya, Lord, ito na ba? Literal ba ang pagpili, ganon? No, tapos ang ginawa niya ganito, sige Lord, para malaman ko ang God's will, ang unang kakatok sa pintuan na babae, siya na po. So, may sign. O sino sa inyo nag-pray na para malaman ang God's will, humingi kayo ng sign? Taas ang kamay. Masama ba? Kasalanan ba ang humingi ng sign? Hindi naman. Di ba hindi naman? So, may katok. Unang babae, nakakatok. Ano to ha? Pagkatok niya, pagbukas, uy, babae nga. Tapos sabi niya, tumalikod siya, Lord, bakit naman po maitim? May kaibigan ako dito, yung dyan sa PCA, may isang pastor dyan dati, kaibigan ko, taga Antipolo. Hindi ko na banggitin ang pangalan, baka kilala nyo eh. Basta pastor siya dyan sa PCA yung ginagamit nila. Ngayon, bandang De Castro na ata ang simbahan nila eh. Nakita kami nitong the other week lang, nung nagpunta ako sa PSA sa Makati, nakita kami doon. Kasama niya yung asawa niya. Mabait yun. Kaya sabi niya, nung makita niya ako, parating ako, paalis na sila, hinintay nila ako kasi wala akong sasakyan.
May dala sila sa sasakyan. Sabi niya, Pastor, hintay ka na namin. Para sabay ka na, hatid ka na namin sa Pasig. O, hinintay nila ako. Nung tinatanong ko, yung istorya kasi nung mag-asawang yon, yung lalaki kasi dating parang nag-aartista nung araw. Magaling magrunong kumanta, ganyan. May itsura, gwapo, lalo na nung kabataan, may itsura. Yung kanyang naging asawa, taga saan bang probinsya to? Basta yung babae kasi taga Pinagbuhatan eh. Dito sa Pinagbuhatan lang. Tapos, sabi nung nagpipray sila noon, ang sabi ng Lord sa kanya, doon sa pastor ha, hindi pa siya pastor noon, pero mananampalataya na sabi niya, tinuro ng Panginoon sa kanya, yun ang babaeng mapapangasawa mo. Na-experience na kayong ganon? Kasi nagpipray siya eh. Then, sinabi sa kanya ng Lord, yung habang nagpipray sa kanya, sabi ng Lord, yun. Alam nyo kung anong danger doon? Yung confirmation doon sa babae, unfair naman kung sa lalaki lang ni-reveal. Di ba? Alam nga namang sinabi. So sabi niya, sige Lord, kung siya po, yung babae kasi, medyo kayong mangge, pero hindi talaga kagandahan kumpara doon sa expectation niya. Hindi yon. Parang gano'n. Pero sabi niya, Lord, susunod po ako sa kalooban mo, pero kailangan ko yung confirmation. Ano yung another sign? Lord, kapag po lumapit ako, ayaw niyang mapahiya. Alam mo nung sinabi niya, nung nilapitan niya, kinamayan niya, nakilala siya, tapos sinabi niya, alam mo, may sinabi sa akin ang Lord tungkol sa iyo. Umiyak yung babae. Bakit? It means kinonfirm ng Panginoon yung kanyang prayer. Sabi ko, God's will. Yun ang God's will. Ang confirmation sa dalawa. Yes. Happily, ilan yung anak nila ngayon? Masaya sila. Magandang pa. At saka sabi ko, grabe ang dedication sa ministry. Sabi ko nga, yun yung God's will. Takuha nyo? Sample ko lang po yun. When we pray, para maging effective, according to, minsan ganito eh, yung literally, yung pinagpipray natin, hindi ganun ang ibinibigay ng Panginoon. Sometimes, mas best. Kasi yung hinihingi natin, better eh. Ang gusto ng Panginoon yung best. Yung talagang best ang gusto ng Panginoon sa atin. Minsan yung pinagpipray natin, iba ang katugunan ng Panginoon. Yes. Kaysa yung expectation natin, may ibang kaparaanan ang Panginoon. May iba. Ako, may experience akong ganyan. Marami akong ganyang experience. Iba yung prayer ko, pero iba yung ibinigay ni Lord. Yan. Tip yan sa mga dalaga at binata kung magpipray kayo ng kapartner sa buhay. At sa pamilya, sa mga... Bisan, kapag nag-pray tayo, we see to it na talagang yung sabi yan ng Biblia, yung sinseridad, may sinseridad, mayroon sa pangalan ng Panginoon, at saka in God's will. Tanungin natin, Lord, yung kalooban mo po, yung pong gusto mo, hindi po yung gusto ko. Mangyari po yung gusto mo, hindi po yung gusto ko. Hello? Yun yung aking laging panalangin, Lord, not my will, but thy will be done. But we have to be sensitive, maging sensitibo ka. Merong ito, malalaman mo ito dito sa susunod eh. Sabi dito, ito, kadalasan malalaban natin ang katugunan, dapat sensitibo ka, itong number 4. Anong number 4? Living in harmony with God. May mga verses yan. Anong sabi dyan? Babasa ako ng 2. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Note, seek first His kingdom and His righteousness. Sabi doon, hanapin mo muna yung kaharian ng Panginoon. Ano yung sinabi doon
Second verse, 1 John chapter 3, verse 22, and receive from Him anything we ask because we keep His commands and do what He pleases Him. No. Ang sabi doon sa una, seek first His kingdom and His righteousness. Ano yung next verse? Keep His commands. Yung kautusan ng Panginoon, keep His command and do what He pleases. Gawin mo yung nakakapagpasaya sa Panginoon. Yung nagbibigay ng kagalangan sa Panginoon. Huwag kang manatili doon sa 6:33. Yes, Lord, I seek your kingdom. Isunod mo yung second verse. Bakit? Kasi ang sabi doon, but do His command. And do what pleases to Him. Ano ba yung mga nakakapagpasaya sa Diyos? Ano yung nakakapagpangiti sa Panginoon? Para i-honor ng Panginoon yung prayer mo, kailangan natin yung tinatawag na harmony. Sa ibang salin dyan, intimacy. Ano? Minsan kasi ang gumagamit ng intimacy yung mag-asawa. Pagka may mga sa marriage counseling, laging kasama yung intimacy. Hindi pwedeng mawala yun. Harmony. Kasi kapag may harmony, mas maganda ang iyong relationship sa Panginoon. Ibig sabihin, sensitibo ka sa galaw ng Banal na Espiritu Santo, sensitibo ka sa sinasabi ng Banal na Espiritu Santo, for sure, God will answer your prayer. Note, sabi ko nga sa inyo, minsan ang ating panalangin, hindi kung ano yung lagi natin ipinagpipray, minsan hindi ganon ang tugon ng Diyos. Minsan iba ang katugunan ng Panginoon sa ating prayer. Iba yung God's will. Meron kasi tinatawag na permissive will yung napilitan lang. Sige nga, ang kulit mo Gawin mo na, sige. Para bang nagpapaalam ka sa nanay mo, ayaw kang payagan ng nanay at tatay mo kasi meron kayong outing, sa kakulitan mo, sige nga, ang kulit mo, bahala ka sa buhay mo. O, di ba ganyan, yung mga magulang? Bahala ka sa buhay mo. Sige lang at sulong. Parang ganun lang kasi, ayaw ng magulang mo, pero nagpilit ka, di sasabihin ng mga, bahala ka sa buhay mo, go. Dinayagan ka kasi nakulitan sa iyo, kasi nainis na sa iyo. Ano? Yun yung sabi ng Biblia, live with harmony, living in harmony with God. Ang pamumuhay pala ng may harmony ay yung nagsisik first ng righteousness at ng kingdom ng Panginoon at may harmony ka sa Panginoon kapag sabi doon, keep His command. Ang ibig kong sabihin ng keep ay do. Ginagawa mo, iniingatan mo at ginagawa mo ang kanyang kautusan at pinapasaya mo siya. Sabi nga, and do what pleases to Him. Wow. Ang galing, ano? Di ba yung mga, di ba yung mga, sa mga anak, yung mga parents, tsaka yung mga anak, pag mahihingin yung mga anak, di ba minsan naglalambing, kahit hindi mo utusan, naghuhugas ng pinggan, no? Naglilinis ng bahay. Ang bait-bait, kasi meron siyang ipagpapaalam. Dahil maganda ang iyong, pero ngayon iba na yan, Alam mo siya, ito. Maraming Kristiyano, ganito na yung style Parang mga anak natin, mga tatay, nanay. Kadalasan yung mga anak natin, hindi naman nagpapaalam ipinapaalam lang. Tama ba? Hindi naman nagpapaalam ipinapaalam lang. Nay, tay, may lakad ako di ba? Tay, nay, wala ako sa Sunday, may lakad ako. Hindi naman nagpaalam, pinaalam. Tama? Hello? Marami sa atin, ang ganyan din sa Panginoon, ipinapaalam lang, hindi tayo nagpapaalam sa Diyos, ipinapaalam lang natin. Lord, may lakad ako. Lord, may pupuntahan ako. Lord,
ganito, may ganyan. Hindi naman talaga nagpaalam. Pinaalam lang. Minsan sa prayer natin, ganun tayo eh. Kaya hindi natin nakukuha minsan yung best para sa Panginoon. Yung best ng Panginoon, ay note, ito ulit. Meron akong isang binabasa nitong, nung gumagawa ako ng lesson ganito, meron akong binabasa. Minsan daw kasi yung best ng Panginoon ay minsan mahirap sa atin. Para bang ganito eh. Sa training natin kay na Pastor Jackie, di ba, pag ikaw daw ay, ano ba yung gusto raw ng mga babae at saka lalaki pag mag-aasawa kayo? Ano yun, yung masakit sa mata? Di ba, meron kasing masakit sa mata, pero masarap sa dibdib. Ano bang gusto nyo? Yung masarap sa dibdib o masakit sa mata? O yung masarap sa mata pero masakit sa dibdib? Di ba, no? Parang ganun lang eh. Nakuha niya ibig sabihin? Hello? O naguluhan kayo lalo? Ha? Di ba sa training natin? Di ba? Ganito, ulitin ko. Sa training natin, di ba, tatandaan nyo? Masakit sa mata, masarap sa dibdib. O kaya naman, masarap sa dibdib, pero masakit naman sa mata. Naintindihan nyo? Ano ang masakit sa mata? Ang masarap sa mata, wow, cute. Wow, guwapo. Wow, sexy. Diba? Pero pagdating sa ugali, sakit sa dibdib. Pabigat pala, hindi blessing. Minsan naman, yun doon namang masakit sa mata, medyo hindi kagwapuhan, mukhang hindi kagandahan, pero napaka mapagmahal naman at maalaga naman sa'yo. O anong gusto nyo? Yung medyo masakit sa mata pero maluwag sa dibdib? O yung maganda sa mata pero masikip sa dibdib? O, di ba? O, di ba mas maganda yung medyo masakit sa mata pero wow, meron ka naman peace of mind. O, di ba? Sabi nung matanda sa amin, si Lolo Sario. Meron akong lolo-lolohan nung araw, si Lolo Sario at saka si Lola Uno. Nung ako po'y nag-aaral sa Bible College, ito si Lola Uno, ito yung parang si Nanay Kaling nung araw. May edad na siya. Estudyante ako sa Bible College, sabi niya sa akin, Pastor na po ako sa Cavite noon eh. Nag-aaral pa ako sa Bible College. Sabi, Pastor, bago po kayo lumuwas ng Manila at bumalik sa Bible School, huwag kang hindi dadaan sa bahay. Wow. Kailangan bago ako pupunta ng Manila, dadaan muna ako sa bahay nila. Kasi pag dumaan ako sa bahay nila, meron ako 10 piso. Bili na yon. Kaya, Pastor huwag kang hindi dadaan sa bahay. Yan, ganyan. Laging. May paalala yon. Sabi nung asawa niyang lagi, si Lolo Sario, matalinghaga yung matandang to. Sabi niya sa akin, kapaligid kami, mga kabataan, mga apo niya kami. Madami kaming kabataan sa church. Lagi niya payag nito. Kayong mga kabataan tandaan niyo, pag mag-aasawa kayo, sabi niya, pag nag-asawa ka ika ng maganda at saka ng gwapo, para kang may bukid sa tabi, bantayan mo man araw-gabi, binababoy na parati. Pero kapag nag-asawa ka ika ng pangit, para kang may bukid sa gitna, tulog ka mang timawa, walang baboy na sisira. Di ba? Madaming matalinghaga yung matanda yung gusto nyo doon. Yung baboy, di ba? Pag daw hindi ka anong kagandahan, kagwapuhan ng asawa mo, tulog ka man timawa. Walang ibang manunukso, solo mo talaga yun. Di ba? Pero pag gwapo at maganda, marami pang umaaligid. Ano nyo? Yan. Yan yung mga talinaga Harmony. Living in harmony with the Lord. Kung gusto nyo raw pong ang ating prayer ay maging effective,
Ano yung sabi ng Biblia? Seek first His kingdom and His righteousness, and do His commands, and do what pleases to Him. For sure, may answer yung prayer natin. At saka ganito, may experience. Huwag yung gusto mo ang ipag-pray mo. Alam niyo yung asawa ko nung araw, nung estudyante sa PUP, estudyante ako sa Bible College, sa PUP kami nakita kasi yung campus ministry. Sabi nung spiritual mother niya, tinatanong niya ako noon, wala ka bang nagugustuhan dito sa ating mga kasamahan sa PUP, mga estudyante, na maging girlfriend mo? Kasi laging napapagkamala na kami yung mag-girlfriend. Kasi gusto ng nanay ko noon, yung spiritual mother niya. Sabi ng nanay ko, alam mo, ang bait-bait noon. Nilalakad ng nanay ko sa akin eh. Tapos sabi ko, hindi naman. Sabi ko, hindi. Sabi nung tinuro nila, may mga binanggit siyang pangalan. Sabi ko, hindi. Tapos binanggit niya, si Celia, ayaw mo? Ang tingin ko kay Celia noon, naku, hindi pwedeng pang pastor's wife yan. Eh yes, definitely. Yung kanyang personality noon, unang-unang hindi kami close. Sa karamihan ng aming mga kasamahan noon, hindi kami close. Iba yung mga ka-close ko, iba yung pa-close niya. Ni madala nga siyang bumati sa akin. Sabi niya, ako hindi pwede. Yung kanyang personality noon talaga sabi ko, hindi pastor's wife. But at the end, doon ako bumagsak. Yes. At nung maging asawa ko siya, sabi ko nung pinakilala ko, Nay, sabi ng nanay ko, maliit, maitim, pero mabait. Dito to yun, walang biro yun. Maitim, maliit, pero mabait. Note, para sa akin, siya yung best pastor's wife para sa akin. Kasi nag-iisa naman eh. Wala namang iba. Kasi siya na talaga best. At no, sa yung binigay sa akin ni Lord, and for sure, I know, binigay siya sa akin ni Lord, 2 beses ko nga siyang pinakasalan. Kaya nga ganun ko siya kamahal eh. Kaya sabi ko sabi ng mga pastor, malapit na ma-approve na yung divorce. Sabi niya, malapit na. Sabi ko, relax ako dyan. Yung asawa ko, kailangan 2 beses akong i-divorce eh. Kaya relax ako. Pero no. Sa lahat ng mga manugang ng nanay ko, wala siyang kakumpidante kundi si Celia lang. Lalo na sa mga babae. Si nanay ko, pag nagkukwentuhan sila, lahat ng mga manugang nila sinusumbong kay Celia. Sabi ng nabi ni Celia, alam mo yung nanay mo, sumbong na sumbong sa akin. Nakalimutan niya, manugang din ako. Hindi kaya pagdating sa iba, ako naman ang isinusumbong niya. Pero yung nanay ko, never yun na makipagkwentuhan, makipagdaldalan sa kanyang mga manugang. Pero kay Celia, lahat sinasabi. Lahat ng sikreto sinasabi. Bakit? Alam mo sabi ng nanay ko, hindi ko nakita na ang asawa mo ay naging madamot sa amin, lalo na pagdating sa pera. Yes. Kasi nung nasa ibang bansa ako, pag sinabi kong kailangan ng ganito ng pera, nung kapatid ko kailangan ng ganito ng pera, nung nanay ko nangungutang si ganito, siya yung nagdadala. At never na sumimangot siya, never na nagreklamo siya, wala kang maririnig. Kaya sabi ng nanay ko, alam mo yung asawa mo na mabait, hindi madamot. Hanggang sa huling sandali ng buhay ng nanay ko. Kaya ako, sa akin, for me, sa yung binigay ng Lord sa akin sa yung perfect will ng Panginoon sa akin. Hindi eksakto sa gusto ko. Kasi ang ideal ko'y matangkad na babae at mahaba ang buhok na maputi. Ang ibinigay ay maliit na maitim na maiksi ang buhok. O di ba, iksi ng buhok niya dati? Lalo na noong college yun na nakasumping lang na ganon. Opposite talaga. But I know, sa yung pinaka-best na binigay ng Panginoon. And I thank God.
Kaya ho ako naghihirap hanggang sa ngayon dahil sa asawa ko. Ngayon masakit na sa dibdib. I'm for sure. Without my wife, wala ko akong success sa ministry. Hindi magiging maayos. And I thank God kasi siya yung ibinigay ng Panginoon sa akin. So when we pray, alamin mo ano yung kalooban. Maaaring hindi eksakto sa prayer mo, pero kung yun ang best ng Panginoon sa iyo, He or she will bring you success. Amen? Kung ano yung kalooban ng Diyos sa iyo, kung ano yung nais ng Diyos na ibigay sa iyo, magiging success ka dahil sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Kaya pagka magdidesisyon kayo, huwag kayong padalos-dalos, huwag kayong magmamadali. Ano? Kasi hintayin mo yung kalooban ng Panginoon, yung perfect will. Alam nyo, hindi naman masamang humingi ng sign. Kung medyo nalilito ka, naguguluhan ka, Lord, bigyan mo po ako ng sign. Ito ba yung kalooban mo? Ano man mga pinagpipray mo, maging sa buhay, maging sa lahat man. Kahit magtatayo ka ng business, tandaan mo, one time nag-share ako, whatever decision you made, sabi nga, in every decision you made will change your life. Sa lahat ng decision mong gagawin, buhay mo yan. Sabi nga, apektado ang buhay mo at pwedeng mabago ang buhay mo. In every decision you made, you will change. Sabi ko nga, your decision is your life. At tandaan nyo, yung senior ko sa inyo yon, your decision is your life. Buhay mo yan. It will change your life. Yung buong buhay mo, pwedeng mabuti, pwedeng hindi mabuti. Pwedeng mapaganda, pwedeng hindi mapaganda sa decision mo. Kaya maging maingat tayo sa mga decision natin. The last one, how to effect, sabi ito, para daw maging effective, ito po yung last one. Yan. Okay. Ang sagot ay persistent. Yan. In prayer and in faith. Persistent in prayer and in faith. Bakit nagloko yung aking laptop? Sandali lang po. Hindi yung aking kode ko yung nagluloko. Yan. Yup. Yun. Okay, good. Persistent in prayer. Mayroon pong mga verses, medyo tinipid lang tayo doon sa sulat. Lapitan nyo na lang po para makuha nyo yung mga verses. Yan. Sabi ng Colossians chapter 4 verse 2, devote yourselves to prayer and being watchful and thankful. Kanina, binasa ko na yan kanina sa Hebrews. Sabi dito, devote yourselves to prayer and being watchful. Yan. Hindi ka lang pala nagpipray, watchful ka rin and thankful ka. So, yung word na ginamit dito ay watchful and thankful. Maging mapagbantay ka, maging mapagmasid ka, at maging mapagpasalamat ka. Sabi nga, habang nagpipray tayo, habang devoted tayo sa panalangin, nagiging mapagbantay din tayo. Kasi kapag hindi ka mapagbantay, baka makalampas yung best will ng Panginoon sa iyo, at saka baka makalampas, hindi mo ma-notice yung ano yung tugon ng Diyos sa buhay mo. Ano? Kasi minsan nakakalampas yung blessing eh. Yung mga oportunidad, di ba? Ato, tandaan natin. Yung oportunidad kasi minsan lang dumating sa buhay yan. At yung oportunidad na yan, pwede mong ma-miss. Pwede mong mag-grab yung opportunity, pwede mo ring ma-miss yung opportunity. Kaya kailangan watchful ka. Sabi nga, maging careful. Yung kapatid nung watchful ay maging maingat ka. Mapagbantay, maging maingat ka, at
huwag mo rin naman kalilimutan ang maging mapagpasalamat sa Diyos. Ako ay natutunan ko ng ganito kapag nagpipray. Pag may mga tao po akong kausap, sensitibo ako kasi there are times yung mga taong kausap ko, ginagamit ng Diyos para doon sa mensahe. Minsan may, alimbawa ganito, nakukwentuhan lang kami, one time nakukwentuhan kami. Biglang sinabi nung isang pastor ganito, tandaan mo, sabi niya, anong sabi niya? Ang success ng iyong simbahan, sabi niya, the success of your church is not dependent on your members. Sabi ko, nagulat ako. Kanino? But dependent on God. Sabi niya, dependent on God. Hindi ang laki ng iyong congregation, but dependent on God. So doon ko natutunan, Lord, anong gusto mong sabihin? Ganito. Then, come to the Lord. Minsan kasi ganito tayo Nagtitiwala tayo sa tao, hindi sa Diyos. Di ba? Nakuha nyo? Minsan nagtitiwala na tayo doon sa mga tao, hindi na sa Diyos tayo nagtitiwala. Minsan iniisip natin kung ano yung magagawa ng tao sa atin, hindi kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa atin. Nakuha nyo? Kaya doon ko natutunan, casual na kwentuhan lang yun ha. Basta kukwentuhan kami, biglang sinabihan ako ng ganon. Careful, sabi niya. Yun yung word na ginamit niya sa akin. Napansin niyo minsan yung mga taong kausap niyo, parang biglang nag-i-spark at may words doon na parang nagrema sa'yo, na para bang talagang nasasabi mo na ginagamit ng Banal na Espiritu Santo para tugunin yung iyong mga prayer. Pagka may mga pinagpipray ka, sabi ko, ganon. So, minsan, we have to be sensitive. Kaya nga sabi ng Colossians, say, devote yourselves to prayer, but, sabi doon, being watchful and thankful. Ano yung next verse? Sabi ng Matthew chapter 7, verse 7 to 8, ask and will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be open. Ano sabi ng Colossians at Thessalonians 5:17 to 18? Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is the God's will for you in Christ Jesus. Note, madali pong magpasalamat sa lahat ng blessing. Amen? Pag may blessing, ang daling magpasalamat, nagtatatalon tayo, sumisigaw tayo. Tinatawagan agad natin ang ating mga malalapit na kaibigan at mga kamag-anak. Ilan sa atin na nagpapasalamat pag may pagsubok tayo. Hello. Ilan sa atin na nagpapasalamat pag may sakit tayo. Ilan ang kapag mayroon kang pinagdadaanang masyadong masakit, mabigat, ilan sa atin ang nagpapasalamat sa Diyos sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin. Yung blessing po, madaling ipagpasalamat. Pero, naipagpasalamat ba natin ang karamdaman? Naipagpasalamat ba natin ang kawalan? Naipagpasalamat ba natin ang mga pagsubok sa buhay? Hello? Ang sabi ng Biblia, sabi ni Paul sa Thessalonians, ano yan? Pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. In every circumstances. Give thanks in every circumstances. Whether it is good or bad. Ano? Kahit hindi maganda yung dumarating sa atin, kahit may bagyo pa ng buhay, kahit nililiglig pa yung pamilya natin, sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay,
Give thanks. Ako, mahirap magpasalamat na nawala ng asawa. Mahirap sabi ko nga sa loob ng halos 2 taon at 11 buwan na nakipaglaban yung asawa ko sa karamdaman. We spend millions of pesos. Hindi lang isang sakit, meron siya. Sabi ko nga, pagkatapos ng operation niya, meron siyang ibang ginagamot. Kasi naapektuhan yung heart niya. May high blood siya. May enlargement siya ng heart. Bukod doon sa sakit niya. 2 years and 11 months. Sabi ko nga si Pai, we spent $1 million pesos. But, nagtapos, kinuha din siya ni Lord. But I thank God, hindi makakapagsabi ang kanyang pamilya na pinabayaan namin yung aking asawa, na hindi namin ginastusan, hindi namin siya inalagaan. Then we spend a lot. Ginawa namin yun. Kung ano yung pwede naming ibenta, binenta namin para matustusan ang kanyang pagpapagamot. And I thank God doon sa mga taong kagaya ninyo na mga tumulong talaga sa amin sa panalangin and even financial. Nagpapasalamat ako dahil ang Diyos ay nag-extend ng maraming kamay para tulungan kami hanggang sa huling sandali ng buhay niya. And I thank God. Ang nakita ko doon, yung word ng Panginoon na I will never leave you nor forsake you. Hindi naman niya sinabi na hindi niya kukunin ang asawa ko dahil lahat naman dadating tayo doon. Pero yung word niya sa akin na I will never leave you nor forsake you. Sinamahan kami ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Lalo na pagdating sa finances, sa laban niya, sa lahat ng hirap na dinaanan ng asawa ko. Yung iba sa inyo naandoon hanggang sa huling hininga niya. Pakita nyo yung kanyang paghihirap. Pero, I thank God. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi dininig ng Diyos ang ating mga panalangin dahil ang prayer natin ay pagalingin siya. Dagdagan ng Panginoon ang kanyang buhay. Hindi ko pwedeng sumbatan ng Panginoon doon. Hindi tayo pwedeng magtampo sa Panginoon. Kahit konti. Ano? But I thank God dahil naniniwala akong nag-i-enjoy siya kung saan man siya naandoon. Habang ako'y nasasaktan at nalulungkot, nag-i-enjoy naman siya. Di ba maganda rin ano? Maalaala mo lang na ang mahal mo sa buhay ay nag-i-enjoy, di masaya ka na rin. Amen ba? Tama ba? Ako ang comfort ko na lang, Lord, alam ko masaya siya dyan. Di ba? Yan ako yung comfort ko. Lord, alam ko someday, hindi na siya makababalik, pero ako ang pupunta dyan. Pero ang maganda doon, malimit niya akong dalawin. Actually, kagabi lang dinalaw niya ako. Yes. From time to time, he visit me. Yes. Nakangiti lang, hindi nagsasalita. And then I enjoy. Hindi ko lumilipas yung, nung una, naiinip ako, ba't kaya hindi siya nagpapakita sa akin? Ba't kaya hindi? Pag sinabi nung ibang, uy, panaginipan ko si Ate Sel, sabi ko, mabuti ka pa na panaginipan mo ako. Then unang time na napanaginipan ko siya, nung pumunta ako ng Cavite, sa bahay namin sa Cavite quarters, habang natutulog ako doon sa sala, katabi ko si Pastor Jackie, si Pastor Alter, the very first night na napanaginipan ko siya. And magmula noon, from time to time, hindi lumilipas yung linggo na hindi ko siya napapanig. At kagabi nga lang. And I pray and I thank God in every circumstances na dumating. No? Marami pa nadaanan. Ang hirap mga pa. No? Ako po ngayon, sabi ko nga sa church, para akong pioneering.
Para ako nawala ng isa't kalahating kamay. Kahapon nga, nagme-meeting kami. Sabi ko, naku, ganito, mayroong ganitong family day. Naku, nakikita ko yung kakulangan kasi by this time, dapat sa kanya, nung buhay siya, kumpleto na yon. Kasi kukulitin niya ako. O ganito, ganyan, follow up mo na yung ganito. Puntahan mo na yung ganito. Kausapin mo na to. Kaya ako ngayon nagugulat, gano'n na pala yun? Next week na pala? Ay, 2 weeks na lang pala? Kasi wala nang papal. No! Yun ang tanong sa akin. Sabi niya, na-experience, nag-pray ka dito sa church. Umiyak ako dito. Nagpipray ako. Tapos walang tugon si Lord. Silent. Na-experience niyo yun? Nakadapa ako dito, nagpipray ako noon, may sakit siya. Tapos silent. Tagal ko nagpipray, tagal ko umiyak, pero silent ng Panginoon. The following day, inulit ko ulit. I pray, Lord. Then, silent pa rin. For how many times na nag-pray ako, silent talaga. Ang hirap, no? But I continually pray to the Lord. And I continually thank to the Lord. Until the time. Alam niyo, sa pinagpasalamat ko, yung sinabi sa akin ng doktor na 3 to 6 months na mabubuhay siya. And I thank the Lord kasi 2 buwan lang mahigit. Hindi umabot ng 3 months, hindi umabot ng 6 months. Ano kaya kung ngayon buhay pa siya, pero nakikita mong hirap na hirap? Di ba, yung mga dumalaw sa ospital, nakita niyo yung paghihirap, yung dumalaw dito, nakita niyo yung paghihirap. Ano kaya? Kung hanggang ngayon, kasi magsi-6 months pa lang siya ngayon yung taning Ay ano kaya kung buhay pa siya ngayon, pero nakikita mo yung paghihirap niya? Hello? Kaya sabi ko, Lord, thank God. 2 months lang. And after 2 months, kinuha mo na siya. Minsan doon natin marirealize yung best way ng Panginoon. Minsan doon natin marirealize yung answer ng Panginoon. Bisan yung gusto natin, hindi siyang nangyayari. Di ba? Yung may pinagpipray tayo na hindi nangyayari, iba ang ginagawa ng Panginoon, iba ang dumarating sa ating panalangin. Pero ang sabi ng Panginoon, be thankful. Always. Be thankful. Always. Kasi God knows yung best para sa iyo at para sa akin. Alam ng Panginoon yung best niya para sa ating lahat. Dahil tinuruan tayo ng Panginoon how to pray effectively. Amen? Tandaan po natin, sabi ko nga, and the best, ulitin ko yung word ko kanina. Ito yung narinig ko sa isang mangangaral na nag-spark sa akin, nagrema sa akin. Ako every time, I have to be sincere dito at saka yung sensitive, yung word. The best impact of your life is to connect other people to Christ dahil ginamit ka niya. Hello? The best impact of your life ay yung ma-connect mo ang mga tao kay Kristo. But the great failures of your life ay yung talento mo at yung kaloob sa iyo ng Diyos ay gamitin mo para sa sarili mong interes at yung mabuhay ka lang para sa sarili mo. That is a great failures of your life na nabuhay ka para lang sa sarili mo. Amen? Tandaan natin, ang buhay natin ay hiram sa Diyos. Ang talento mo, ang lahat ng mga kaloob sa iyo ng Diyos, and gifts, talents, na meron ka ngayon, o kung ano mang meron ka ay galing sa Diyos at dapat matutuhan natin gamitin para sa Diyos. Amen? At
para doon sa mga taong nangangailangan. Amen? Hello? That is a great impact of our life. Let the people connect to God through you. Amen? Huwag po nating kakatamaran na ibahagi at ituro si Kristo sa mga tao kahit makinig sila sa iyo, kahit hindi sila makinig sa iyo. Share the good news. Pray lang natin. Amen? At whatever talent you have, whatever gifts na meron ka ngayon, use it for God's glory at para sa kapakanan ng iba ring mga tao. Amen? Kasi kawalan mo, note, pag hindi mo ginamit yung talents at kaloob mo, hindi kawalan sa Diyos yun. Alam mo, kung hindi tayo mag-pray, hindi naman nababawasan ang pagiging Diyos ng Panginoon. Amen? Kung hindi naman tayo magsisimba, hindi naman nabawasan ang pagiging Diyos ng Panginoon. Amen ba? Kung hindi ka magba-Bible study, hindi ka ate sa mga cell groups, hindi ka gagawa sa gawain hindi na mababawasan ang pagiging Diyos ng Panginoon. Kaninong kawalan yon? Atin o not? Pag hindi ka nag-church, kawalan ng Diyos yun, kawalan mo. Hello? Ito. Mamaya mag-gift sa'yo. Pag ikaw, alam mo, di ba nagtatites tayo? Nag-o-offering tayo. Amen? Kasi bigay ng Diyos yun eh. Pag hindi ka nagbigay, nabawasan ba ang pagiging Diyos ng Panginoon? Pag hindi ka nagbigay, nawalan ba ang Diyos? Sinong nawalan? Ikaw. Yes. Kapag halimbawa, hindi ka nag-tithes, hindi ka nagbigay, kawalan mo yun, hindi kawalan ng Diyos. Bakit? Ito, one time ganito eh. May pinuntahan ako. Ito lang kailan lang. Merong may isang kapatiran na nagbigay parang love gift niya doon sa isang tao. Ay nakita ko. Tinanggihan. As in tinanggihan kasi yung nagbigay, gusgusin. Hirap na hirap sa buhay. Pero binigay niya ng masaya. Sabi nung binigyan, "Naku, wag na po. Sa inyo na po talaga yan. Wag po. Ganyan. Nilapitan ko. Ayaw niya kasing tanggapin. Pinagsabihan ko siya. Sabi ko, kapatid, pag hindi mo tinanggap yan, una, hinadlangan mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Pangalawa, hinadlangan mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay niya. Gusto mo maging bahagi ng pagpapala ng buhay ng taong ito? Opo, pastor naman. Gusto ko naman pong i-bless yan ni Lord. Then receive it. Bakit? Kasi sa pagbibigay niya niyan, binubuksan niya yung daluyan ng pagpapala papunta sa kanya. At ang gripo na yon ay yung pagbibigay sa'yo. Accept it. Or else, yung blessing mo at ang blessing niya parehong mawawala. Ganun po ba yun, pastor? Yes. Then they accept it. Kaya nyo? Bakit? That is God's will. Hello? O pag nagtanong kayo, bakit kalooban man ng Diyos na magbigay ng tithes? Yes! Coming from the Word of God. At no, lalo na yung mga kabataan, huwag kayong manghihinayang. Bakit? In every single centavos na ibibigay mo sa Diyos, hindi kawalan sa'yo. Di ba? At yung maluwag, ang palad sa pagbibigay, mas lalong pinagpapala. Tandaan nyo, God's will. Hello? Kaya minsan maraming tao pray ng blessing, pero hindi dumadaloy ang blessing. Paano? Sarado yung pintuan sa langit. Paano yung bubungan mo, sarado rin? Kasi nakasarado yung kamay mo. Pag nakaganyan ng kamay mo, pagbaksak ng blessing, hindi mo masasalo.
Pero pag ganyan ang kamay mo, pagbaksang blessing, masasalo mo. Amen? Tandaan niyo yun. Natutunan ko yan and I practice it. Bakit? Ang Diyos hindi naman nagkulang sa amin. No. Sabi ko nga sa inyo, we spent millions sa pagpapagamot ng asawa ko, pero nagkulang ba siya? Hello? Pero yung mga taong ganyan, larong hirap na hirap mo. Ito, tandaan nyo. Mark my word. Subukan nyo. Ang Diyos. Malakay 3, nandoon naman, di ba? Kung gusto nyong i-bless kayo ni Lord, huwag kang maging madamot sa Diyos. At saka sa kapwa mo. Kasi damo na nagdadamot ka, ang pintuan at bintana ng langit sumasara para sa iyo. Di ba? Di ba, ano? Na-bless ako one time yung testimony ni Ate Tere. Pero si Ate Tere, nandiyan naman. Hindi ko naman chismis, nandiyan naman si Ate Tere. Sabi ni Ate Tere ganito, pandemic time, nakabili sila ng maraming property. Pandemic time, binrest sila ni Lord. Pandemic. Sarado yung mga kumpanya, pero yung kanilang business tuloy-tuloy. At doon siya binrest ni Lord. Marami. Nakapag-invest siya. Pandemic. Bakit? Ako, sa church na to, wala akong nakita na giver pero pinabayaan ng Diyos. Amen? Yes. Tandaan niyo po. Kasi, sabi nga, pray. Kasama yun sa prayer eh. Kasi yun sikreto, na panalangin ka ng panalangin pero hindi ka tinutugon ni Diyos, ng Lord, kasi nga sarado yung kamay mo para sa iba. Do what the Lord's command, sabi ng Bible, do what He pleases to Him and He will bless you. Let's pray. Panginoon, salamat po. Salamat po ng marami, Panginoon, sa iyong salita. Tinuruan niyo po kaming manalangin at tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na hindi lamang po kami matutong manalangin, but higit sa lahat, tulungan niyo po kaming tagasunod at tagatupad ng iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang iyong salita ay maging totoo sa amin, maging buhay sa amin, ma-practice po namin. Natutuhan po namin sumunod at gawin ang iyong kalooban. Paniniwala po kami that you will bless us, O God. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita. Ito po ay aming hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen.